Matibay. Matikas. May angas. Yan ang Coconut Palace. Marami nagsasabi na nawala na daw ang dating ganda ng Metro Manila. Kaya daw puro traffic na lang ang nararanasan natin bawat araw. Kaya ngayon, gusto kong ipakilala ang dating mukha ng Metro Manila na siyang bumuhay at nagpakilala sa atin sa buong mundo, ang Coconut Palace. Sinimulang itayo ang Coconut Palace noong 1978 sa pangunguna ng Pilipinong arkitekto na si Francisco Manyosa. Dahil nga sa angking karangyaan ng palasyo, ito ang napiling official guest house ng pamilya Marcos noong dekada 80, kung saan ginanap ang pinakamagagarbong pagdiriwang ng pamahalaang Marcos. Ayon din sa mga kwento, inilaan din ang palasyo sa unang pagbisita ng dating Pope John Paul II sa bansa. Subalit, hindi pinaunlakan ng Papa ang imbitasyon na tumira rito dahil na rin daw taliwas ang itsura ng palasyo sa tunay na sitwasyon ng Pilipinas noong mga panahong iyon. Sa kasalukuyan, ito na ang nagsisilbing official residence ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Namumukod tangi ang Coconut Palace dahil sa paraan ng pagkakagawa nito. Ayon kay Manyosa, ninais ng dating unang ginang Imelda Marcos na magtayo ng isang engrandeng istruktura na magpapakita ng saganang likas yaman ng Pilipinas. Dahil nga ang bansa ang pinakamalaking producer ng niyog sa buong mundo, ito naging inspirasyon ng arkitekto sa paggawa ng palasyo. Gawa ang mahigit 70% ng buong palasyo sa mga produktong yari sa niyog. Alinsunod ito sa kagustuhan ng dating unang ginang na ipakita na maaaring maging magarbo ang isang palasyo, maski yari ito sa mga lokal na produkto gaya ng niyog. Sinunod din ni Manyosa ang hugis ng niyog sa paggawa ng istrukturang ito. Kapag daw hinati mo ang niyog sa gitna, makakakita ka ng hexagon. Kaya naman ang buong palasyo ay natagtad ng hugis na ito. Narito nga tayo sa isa sa veranda dito sa loob ng Coconut Palace. Ang mga veranda dito sa Coconut Palace ay ginawa upang mabuo ang hexagonal pattern na bawat kwarto ayon na rin sa plano ng arkitekto nito na si Francisco Manyosa. Bukod nga dito, makita rin natin na lahat ng veranda dito sa Coconut Palace ay may magandang view ng Manila Bay. May 7 silid sa loob ng Coconut Palace na sumisimbolo sa iba't ibang grupo etniko ng bansa. Sa 7, ang Ilocos Room o mas kilala bilang Marcos Room ang pinakamalaki. Dito sinasabing tumutuloy ang dating Pangulong Ferdinand Marcos tuwing narito sila ng kanyang pamilya. Sa pader nito, nakasabit ang likha ni Fernando Amorsolo na A Basket of Mangoes, maging ang larawan ng Paway Church na isa rin sa pinakakilalang simbahan sa probinsya ni Marcos na Ilocos Norte. Bukod sa mga nasabing likha, makikita rin sa Coconut Palace ang gawa ng mga kilalang pintor kagaya ni Araceli Danz. Nasa Coconut Palace na rin ang mural na SAF 44 na nagpapaalala sa naging kabayanihan ng mga miyembro ng Elite Force. May mini chapel din sa loob ng palasyo
kung saan ginaganap ang mga misa na dinadaluhan ng pangalawang Pangulo. During Marcos time, ang nakalagay dito is yung mga pearl collections ni Madam. May 3 cabinet dyan na may mga bayoneta siya na made of pearls. Ngayon, yung si Pipi Binay na makala dito, siya na yung nagbuhay uli ng chapel. Siya na yung naglagay ng mga upuan, pati sa altar. But yung altar itself, it is an original siya. Bukod nga sa maganda nitong arkitektura, isa rin sa pinagmamalaki ng Coconut Palace ang kanyang magandang view. Nasa likod nga natin ang Manila Bay at ang kanyang magandang sunset na tinuturing na isa sa pinamagandang sunset sa buong mundo. Sa kasalukuyan, patuloy nga sinisimbolo ng Coconut Palace ang lahing Pilipino. Bukod nga sa kanyang ganda at taglay na arkitektura, sinasabuhay ng Coconut Palace ang matatag at ipatitinag na pagkatao ng mga Pilipino na handang tumugon sa bawat hamon at pagsubok ng nagbabagong panahon. Bukas ang Coconut Palace sa publiko tuwing Martes hanggang Huwebes mula 9:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. Maaaring tumawag sa 832-6791 Local 125 at hanapin si Donna Comia para sa karagdagang impormasyon.